You are lying. I'm sorry, Mr. Chair, but I cannot... Mr. Chair, may I respectfully move that we cite Major Laraga in contempt for Seconded. violation of Section 11? Seconded. I'm asking you, in-interview mo ba yung deponent mo? Yes, Mr. Chair. Oh, so ano sabi niya? Major Laraga, how long have you been with CIDG? Since 8 years, 8 almost 8 years, Mr. Chair. 8 years. Yes, Mr. Chair. And how many times have you applied for a search warrant? Several times already, Mr. Chair. Several times. That is correct, Mr. Chair. Now, may I know kung yung deponent ninyo dun sa kaso ni Mayor Espinosa ay walk-in o kayo ang nag-secure? I believe there was a... Ano ang talagang nangyari? Hindi ko May- tinatanong kung ano yung paniwala mo. Pardon, I'm sorry, Ang Mr. Chair. tinatanong ko, whether your deponent ay walk-in, nag-volunteer na sarili niya, o hinanap ninyo. Hindi ko tinatanong kung anong paniwala mo. Yes, sir. It was not walk-in, Mr. Chair. It was Ano not nga? Nag-volunteer siya? No, Mr. Chair. Hinanap niyo siya? Our How police, did there you was a come to know your police deponent? handler. There was a police handler, Mr. Chair. Ano, no? There was a handler, Mr. Chair, an agent. Sino police. yung handler na pulis na yon? He was already retired, Mr. Chair. Ang galing I mong believe. gumawa ng istorya eh. Yes, I'm certain, Now, Mr. Chair. Sige, assuming na mayroon siyang handler, since when na naging handler yung kuha na yun, informant nyo na yun, yung deponent? Binubola mo na ako eh. Hindi, actually, hindi naman po, Mr. Chair, na bubola, Mr. Chair. Talagang mayroon lang po talaga siyang personal knowledge sa Hindi ko naman tinatanong pangyayari. kung may personal knowledge eh. Ang tinatanong ko, how did you come to know the deponent? Ikaw nag-apply ng search warrant eh. It was introduced to me by our personnel, Mr. Chair. That Sino merong nga yung nag-introduce sa'yo? What's the name? of our personnel, Mr. Chair. Oo nga. Marunong ka bang umintindi ng English? Tatagalugin ko. Sino ang nag-introduce sa'yo nung deponent? It was retired Kayubit, Mr. Chair. Alin? Retired na siya nung in-introduce niya? No, right Active now. pa siya noon? Active pa siya noon at that May I time. know the name and the address? Melvin Kayubit, Mr. Chair, at Palo Alin? Leyte. Ano? Melvin Kayubit. Mr. Chair, may I move that we, in the next hearing, we invite subject person mentioned by Mayor Laraga as the deponent in the search warrant against or issued against the late Mayor Espinosa. Comsec, you are directed to invite the said person named by Congressman Ako. Nung ipinakilala sa iyo yung deponent, ano ang protocol dapat kung si IDG ka for 8 years? Yes, Mr. Chair, I have to, of course, the investigator must interview and do a background and validation, Mr. Chair. You have to conduct a review, interview and validation. And validation of Ikaw. the investigator, Mr. Chair, our investigator who will get the And who testimony. was the investigator who conducted the review, the interview and validation? It was, Mr. Chair, can I check the record first? You check it now. Yes, Mr. Chair. Ito. Wala naman. Di ko alam. Hindi ko alam kung saan mo checkin ihon. Niloloko mo na kami. I'm sorry, Mr. Baka magkamali ako dun sa pangalan, Mr. Sige Chair. nga, hanapin mo. Saan mo hanapin dyan?
Mr. Chair, I could not, if my recollection is correct, Mr. Chair, it was PO3 Johnny Ibanez. PO3 Johnny Ibanez, Ibanez. Mr. Chair. Is he still in the active service? I believe he already also retired, Mr. Chair. He also retired. Yes, Mr. Chair. PO3 siya, nag-retire? Yes, Mr. Chair, PO3. PO3. Nag-retire siya. Mandatory or optional? I think Kasi it's PO3 optional. siya, I kailan lang think nangyari it's yun optional. iho eh. So wala pa siyang 20 years o 30 years or 56 years old. Yes, Mr. Chair, maybe optional, Mr. Chair. Optional. Huwag mo ako paglulukuhin ha. I'll find a way. Colonel Cunanan, will you please take the name dun sa sinabi niya and kindly give this committee the details whether nag-retire nga siya optionally o hindi? Pakitanong sa kanya yung pangalan at rangko. Kasi the way you're answering me, you're already quibbling, Major Laraga. Now, noong in-interview at saka vinalidate, ikaw ba nag-conduct ng sarili mong validation when the investigator reported to you as far as his validation is concerned? Negative, Mr. Chair. Negative. Wala ka nang ginawa. Hindi ka man lang nagtaka. Informally, Mr. Chair. I beg your pardon? Informally, just calling some, you know, Hindi mo tinignan kung anong resulta ng validation? tinignan naman po, Mr. Chair. And you did not find it unreasonable na isang dating PDL nagsasabi ng may baril yung isang PDL sa ibang detention center? Credible naman po yung binabanggit nung Credible deponent, sa'yo? Mr. Chair. Credible sa'yo? Yes, Mr. Chair. Ang galing mong sumagot, pero yung bagay na yon is credible sa iyo. Oo naman, Mr. Chair. Paano maging credible yun? Paano niya nalaman na merong baril si Mayor Espinosa doon sa Kwan? Meron po siyang personal knowledge doon, Mr. Chair. Ano nga? You define personal knowledge to me. Personally po, nagkaharap po sila ni... Paano sila nagkaharap? I cannot discuss the details. It should be Why the can't you deponent, not Mr. discuss? Chair. Ikaw ang nag-apply eh. I based Mr. only... Chair. I endorsed in the application, Mr. Chair, I endorsed the Hindi nga, testimony of tinatanong nga the kita. sworn affidavit. Nung nag-report sa iyo, hindi mo ba napansin kung reasonable o unreasonable yung validation? Kasi dapat magsuspecha ka na paano nakapagbibigay yung isang tao na dating PDL pero hindi naman PDL sa baybay ng statement na may baril si the late Mayor Espinosa doon sa selda niya. Mr. Chair, kasi nakapasok daw siya doon, sir. At saka may contact, Masasabi lang may ng- connection naman sila. Major Laraga, kasasabi lang ng mga officials doon, ni wala silang bisita na ganun, ni hindi sila nagkaroon ng PDL na ganun. You are lying. I'm sorry, Mr. Chair, but I cannot... Mr. Chair, may I respectfully move that we cite Major Laraga in contempt for Seconded. violation of Section 11. Seconded. There's a So motion. move, Mr. Chair. There's a motion to cite Major Laraga in contempt for violating Section 11 Seconded. and duly seconded. Are there any objections? Hearing none, you are now cited in contempt, Major Laraga. Comsec, take note. Second motion, Mr. Chairman. Yes, Congressman Paduano. May I respectfully move that Major Laraga will be detained in the Quezon City Jail in a period of until the committee report will be approved in the plenary, Mr. Chairman. So move. There's a motion to detain
Major Laraga at the Quezon City Jail until the termination of the committee hearing and the approval of the committee report in the plenary. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none. The motion is approved. Mr. Chairman, Yes, Congressman. since it's already 11:30, can we move to another issue that we left a while ago? Yes, please proceed. So, SDS ask for the recognition, Mr. Chair. Kay Colonel Leonardo and then Colonel Garma. Thank you, Mr. Chairman. Nakita ko yung second affidavit ni supplemental affidavit ni Colonel Garma. Colonel Garma, pwede niyo munang basahin itong second affidavit niyo para marinig po natin bago tayo magtanong. Kayo po ang nagpirma nito. Yes, Mr. Chair. So ang date po nito is ngayon lang. October 22nd, 2024. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Sino po nagnotaryo? Attorney Martinez. Martinez. Mr. Chair. Tama po ba? Opo. Sige, Colonel Gama, baka pwede niyo basahin yung second affidavit niyo. Mr. Chair, can I skip on the first, second, and third? Yes, I'll proceed with para 5 po. Sige, okay. I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during... Pakilakas lang po, ma'am. I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was a common knowledge among officers that almost all station commanders had special teams designated for specific operations. Although I did not know the identities of this team, a culture of silence prevailed among police officers in Davao regarding such matters. My understanding of this operation was further solidified during my tenure as station commander of SASA and Santa Ana Police Station from 2012 to 2016. During this period, I witnessed the existence of a reward system. While I served as a station commander of SASA, I received a call from Lieutenant Colonel Padua, then the intelligence officer of Sir De La Rosa, who was the city director of Davao at that time. The call, which I received around 7 o'clock in the morning, informed me of an impending operation in my area of responsibility in Barangay Malagamot. From this communication, I understood the implication of the operation. A few hours later, I learned that a shooting incident had occurred in Malagamot involving a male suspect, which the investigation suggested was a legitimate operation. During my time as station commander of SASA, the barangay captain, Barangay Hizon, reported to me that akyat bahay incidents were prevalent in the area. They intercepted one male suspect acting as a spotter. An entrapment operation was planned, resulting in 2 suspects being caught in the act of stealing. One suspect was wounded and later died at the hospital, while the other escaped. From that operation, I received 20,000 from Sergeant Suwan, which was provided by Boy Alce. Furthermore, during my tenure at the SASA Police Station, a personality identified by the Barangay Captain Panakan as a drug pusher and user known for illegal gambling and being a nuisance in their barangay was killed near GT Gasoline Station in Panakan. I remember this person because in the morning of that day of his death, the duty desk officer informed me that he went to my office and left an image of the Holy Family. He told my men that he just went to Mass and was very happy to present to our office the blessed image. The following day, I inquired with the police investigators about his death and the outcome of their investigation and was informed by Sergeant Suwan
trabaho yun, naka-care off po kay Nungboy Alce. There was never any clearance from my office of this operation, nor was my office informed of it. While serving as station commander in Santa Ana Police Station, I also became personally acquainted with the aforementioned reward system from June 2014 to January of 2016. We conducted various police operations that resulted in the deaths of suspects, drugs pushers, and hardened criminals. In one particular incident, along the coastal area, we monitored the Bitwal Akit Bahay suspect. One suspect was caught in the act of climbing into another victim's house when my officers called out for him. He was shot during the ensuing confrontation, resulting in his death. For this operation, I received 20,000 from Sane Benaventura. There was also an occasion when my office, in collaboration with CIDG 11, conceptualized a one-time big-time operation. This type of operation was outlined in a comprehensive operational plan and involved an interagency approach incorporating various government agencies, including the Commission on Human Rights, Philippine Drug Enforcement Agency, and several PNP units such as the Maritime Unit, CIDG 11, Davao City Police Office, that includes station commanders, city mobile force, and the PNP Crime Laboratory, along with the local government unit of Davao for funding, barangay officials, and media representatives as witnesses. The COP plan was funded by the local government of Davao. Following the operation, a shooting incident occurred in self-defense, resulting in the death of a suspect. I did not receive any reward for this incident as my team did not engage in a direct encounter with the suspect. At the end of each month, all station commanders were required to submit reports documenting successful police operations to the LGU of Davao. These reports included details of case filed in the office of the prosecutor and other relevant information concerning the operation. For each case reported, an amount of 5,000 was allocated as reimbursement for operational expenses. These expenses encompassed bypass money, meals, gasolines, and payment for agents. The disbursement of these funds occurred monthly through Irma Espina Akamuking, and we were required to sign documents acknowledging receipt of payment. For the death of suspect, Shani Benaventura provided direct payments of 20,000 to station commanders with no signed documentation required. Numerous other incidents resulting in deaths within Davao City occurred, of which I remained unaware until after the investigations were completed. A prevailing culture of silence was instilled among all station commanders and city directors. Your Honors, Mr. Chair. Salamat, Colonel Garma. Thank you, Mr. Chairman. Yes, please proceed. Maraming salamat, Madam Garma. I would like to direct my questions to Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, totoo ba na ikaw na-transfer from MPD to Region 11 Davao as Chief ng CIDG ng July 2016, Colonel? Correct, Mr. Chair. Colonel, ano kaya ang dahilan? Bakit inassign ka doon at sino ang nag-assign sa iyo doon? Mr. Chair, ang nag-assign po sa akin through memorandum orders, Mr. Chair, is Chief PNP Senator Bato de la Rosa, Mr. Chair. Noong panahon na yon, sino po ang Chief PNP? Si Chief PNP Bato de la Rosa, Mr. Chair. Colonel, sa pagkakaalam ko, hindi basta-basta na ma-assign ka bigla sa isang malayong assignment. Kasi naman ng MPD, tapos nasa MPD ka, bigla kang nilagay sa Davao CIDG. Tama po ta, Colonel? Tama po, Mr. Chair.
Paanong maaari ibig mong sabihin na na-transfer ka doon, Mr. Colonel? Meron pong order, Mr. Chair, direct from Chief National Headquarters, Mr. Chair, during that time. Colonel Leonardo, merong nakasulat dito na true shoot order kapag gusto ka ng Chief PNP, hindi ba? Ano po yung shoot order na yun? Shoot order po, direkta po, hindi na dadaan ng usual process, Mr. Chair. Nangyayari po yun, Mr. Chair. So, Colonel, ibig mo sabihin, malakas ka kay Chief PNP, Bato de la Rosa. Maaari po, Mr. Chair. Very close ka ba kay Chief PNP, Colonel? Nagkasama po kami sa isang province at saka sa Davao City, Mr. Chair. Marami po kasi nagsasabi sa PNP na ikaw ang pinakamalakas kay Chief PNP. Totoo ba to? Ay, hindi naman po, Mr. Chair. Hindi lang po ako ang... Malapit po siguro, Mr. Chair, yung... Ngayon, ilang taong ka na-assign sa CIDG 11? 4 years po ako doon, Mr. Chair. 4 years, Colonel. Di ba, dapat may clean na yung 1 year or 2 years. Pag sa kakalam ko, hindi po pwedeng papalitan. Bakit more than 2 years yata yung pag-stay natin sa CIDG level? Colonel? Basta hindi lang po ako nare-relieve, Mr. Chair. Naghihintay po ako kung i-relieve po ako, Mr. Chair. Hindi Sa po ako pa- nakatanggap ng orders. Hindi ka nakatanggap ng order para palitan ka na kahit naging 4 years ka na doon, Colonel? Opo, Mr. Chair. Colonel Leonardo, ngayon, di ba nagpatunay ito ng naiba? Kasi matagal kang na-assign dyan sa CIDG 11. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi ka po napapalitan? Nung time po na yun, basta hindi po ako napapalitan, Mr. Chair. Pakiulit po. Basta hindi po ako napapalitan kasi wala po akong nare-receive na order, Mr. Chair. Yun nga Colonel, yun ang ibig kong sabihin. Kasi walang Chief PNP na gustong mag-alis sa'yo dyan kasi malakas ka sa Presidente, former President, at kay Senator Bongo. Tama ho ba yun na Colonel Leonardo? Malapit din po ako, Mr. Sir, sa kanila. Malapit ka kay... Pakiulit po. Malapit po ako sa kanila po yung... Kanino po? Pakibanggit po kung kanino. Kay Senator, ngayon Senator Bongo po, Mr. Chair. At kay Presidente. Maaring ganun din po, Mr. Chair. Maaari ba, Colonel, ano ba ang ginagawa mo para sa kanila? Bakit napakalapit mo sa ating Pangulo at kay Senator Bongo? Unang-una, Mr. Chair, si Senator Bongo po, na minsan nautusan din po ako nung time na yun, Mr. Chair. Kung ano po ang kailangan nila, kung kaya ko po, at concerning yung pong function ko as CIDG Regional Chief, Mr. Chair. Pwede mo akong kaming bigyan ng halimbawa na inuutos sa iyo ni dating Pangulo at paano ka nagre-report or vice versa? Paano ka binibigyan ng instructions? Tinatawagan ka ba? Tinitext ka ba? Ini-email ka ba? Paano po, Colonel? Tinatawagan po ako ni Senator Bongo noon po. Pagka meron lang po mga ipapacheck, meron siyang kailangan information or sometimes
meron kailangan i-verify or kung ano man po ang inuutos niya, Mr. Chair. Ayun, ang ibig ko pong sabihin, ang ibig kong sabihin ay nakakadirekta kang tumawag anytime kay Senator Bongo. Tama ho ba? Pag may utos po, Mr. Chair, nakakadirekta naman po. Nakakadirekta po kayo. So, ano namang klaseng mga utos, Colonel? Pwede ka bang magbigay ng halimbawa, gaya ng ano, na halimbawa may utos sa'yo, Colonel, pwede bang ganito? Pwede mo akong bigyan ng halimbawa dito sa committee ito? Halimbawa po, may kailangan siya na information at kaya ko naman pong ibigay. Ibibigay ko po sa kanya. At kung wala akong informasyon, magtatanong po ako doon sa kung saan po yung concern ng kanyang itinatanong or kung ano man po ang gusto niyang malaman, Mr. Chair. Anong halimbawa itatanong niya? Tatanong niya kung anong bayan yan, kung sinong tao yan, o halimbawa, kung anong lugar yan. Yun ho ba tinatanong sa inyo? Colonel? Meron din pong ganoon, Mr. Chair. So kadalasan, yun po ang ginagawa nyo. Opo, Mr. Chair. So ikaw ang nagbabalidate o nagbibigay ng impormasyon na kailangan niya tungkol sa isang tao. Tao, lugar, ganun ba ang ibig nating sabihin dito? At siyempre, kailangan mo ring i-validate ang isang bagay kung ano ang pwedeng may report mo sa ating boss. Tama ho ba, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. Anong pagkakataon na natatandaan mo yung binalidate mo kay Senator? May mga incident po na tinatanong niya kung halimbawa may insidente po silang dumating na report sa kanila, tapos yung insidente po na yun ay gusto niyang i-validate. Ako naman po ang gagawin ko, minsan tatawag po ako sa mga region concerned po yung information, then ipapasa ko po sa kanya, Mr. Chair. So, meaning to say, tinatanungan ka about sa mga nangyayari, sa mga tao, na halimbawa may namamatay o nahuli during the time, Colonel. Tama ho ba? Meron din po mga ganong pagkakataon, Mr. Chair, pero bibira lang po. So, ibig mo sabihin na pag may nangyari sa isang lugar, ikaw ang tatawag at i-report mo. I-validate mo sa kanya ang nangyayari, Colonel? Ganyan ba? Halos ganun po. Mag-check po ako sa isang kung saan po yung area. Pwede pakiulit, medyo mahina ang boses nyo. Ganun nga po, Mr. Chair. Colonel Leonardo, totoo ba yung naririnig ko na kayo ang paymaster? Hindi naman po, Mr. Chair. Sino po ang alam niyong paymaster pag halimbawang may na-validate, may nangyari? Sa aking research, parang ikaw ang kilala mo ba kung sino yung nagbabayad? Wala po akong personal knowledge, Mr. Chair, kung tungkol sa kung anong itinutukoy niya na magbabayad, Mr. Chair. So, Colonel Leonardo, gusto ko lang idiin ang tanong kay Colonel Leonardo at malinaw na inaamin niya ang nagre-report siya kay Senator Bongo at si Senator Bongo naman ay nagre-report kay President Duterte. So, ibig lang sabihin, malinaw, ang plano na kaya dinala si Colonel Leonardo sa CIDG 11
ay para pakinabangan nila sa pagbibigay ng impormasyon o taga-validate ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari noong implementasyon ng war on drugs ng past administration, ng Duterte administration. Tama ho ba, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. Pakiulit po. Tama ho ba? Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ang last question ko po sa iyo, Colonel Leonardo. Nabasa mo itong first affidavit ni Colonel Rohina Garma. At binasa niya ngayon yung pangalawang supplemental supplemental affidavit ni Colonel Garma. May tanong po ako sa inyo. Naniniwala po kayo sa dalawang affidavit ni Colonel Garma at pinatotoo nyo pa na itong lahat sinasabi ni Colonel Garma ay walang kasinungalingan at totoo itong sinasabi niya? Yes. Microphone, please. Opo, Mr. Chair. Ito pong paragraph 14 po, Mr. Chair. So, pinatotohanan mo lahat itong dalawang first affidavit and supplemental affidavit of Colonel Rohina Garma. So I just want to put on record, Mr. Chairman, that these two affidavits are validated by Mr. Chairman, Colonel Leonardo. who is that person that is whispering to Colonel? May I know, may I know What who is the that personality of gentleman that person? Is he your lawyer, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. What is his name? Attorney Aguinaldo Sepnio, Mr. Chair. Attorney, have you entered your appearance before this committee already in the past? You did not change your lawyer. What about the gentleman beside you, attorney? Are you also the lawyer? You belong to the same law firm, I suppose. May I know what's your name, attorney? Good evening, Your Honors. My name is Attorney Andres P. Manuel Jr. Attorney Andres. Yes po. And did Colonel Leonardo engage your services? Yes, Your Honor. Is that correct, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. So you have two lawyers with you? Yes, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Please continue. So, yun lang yung aking huling katanungan na yung dalawang affidavit, pinatotoo lang that the two affidavit of Colonel Garma are correct. Tama po lahat ito. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay, thank you. Mr. Chair, Before, are you going to interpolate May I? Congressman Yes. Abante? Okay, Congressman Abante, and then Congressman Rog Gutierrez, and then Congressman Nordan Suwan. Please proceed, Congressman Abante. Thank you, Mr. Chair. Colonel Leonardo, I just would like to make a premise of my argument to you, no? Kung maaari ka lang makinig, di ba? Narinig mo na ang ipinahayag ni Colonel Garma tungkol sa kanyang dalawang affidavit. Hindi ko na kinakailangan pang yan ay bigyan ng kaukulang pansin pa. Subalit, for the purpose of clarification, Mr. Chair, Colonel Leonardo, I just would like to make this manifestation before I would ask you a question. Sa wikang Tagalog, ito po ang sinasabi. Ayon sa testimony ni Colonel Garma, sinabi daw ni Presidente Duterte sa kanya na kailangan niya ng isang PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone of implementing the war on drugs
on a national level replicating the Davao model. Ang sabi niya, ikaw ay nakasama sa meeting na yan. Itong meeting na ito ay preparatory para sa war on drugs ni Pangulong Duterte. I would like you to know that me personally believe that drugs should not in any way be permeating in this nation. Palagay ko, naniniwala ka rin dyan, di ba? Naniniwala po ako dyan. I believe in the war on drugs. But what I do not believe is when you have to kill more than 20,000 people so that drugs can be stopped. And it did not even stop. Palagay ko, you being a religious person, Colonel Leonardo, naniniwala din po kayo na ayaw nyo ng maraming mga killings. Ano po? Oo. Yan din ang paniwala nyo, di ba? Alright. Ngayon, ito, ang sinabi ng ating Pangulo. Iko-quote ko, Hitler, I quote, Hitler massacred 3 million Jews. That is his quotation at one time. Mali pa nga yung 3 million It is 6 million. Hitler massacred 6 million Jews, as I correct it. At ang sabi niya, there is 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. Palagay ko naman ay hindi ka naniniwala dito sa sinabi ng ating Pangulo na ayaw ko naman na matawag siya na siya ang Hitler ng Pilipinas. Bakit sapagat binanggit niya to Am I right? O ito po. Ito na po ang question ko, and this will only be answerable yes or no. I am not going to ask any more explanation, Colonel Leonardo. Sagutin niyo lang ako ng yes or no. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Pangalawang tanong, also answer by yes or no. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. No. Yes or no lang. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Yun lang po ang gusto ko. I rest my case, Mr. Chairman. Sinagot na po ni Colonel Leonardo ang aking mahalagang katanungan.